Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay the first gospel, Adam and Eve. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 3 verse 15. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Teaching number 1. The Messiah will be born to crush the head of Satan. Sinasabi sa teaching na ito, ang Messiah ipapanganak upang durugin ang ulo ni Satanas. Pinapahayag dito na darating ang Mesaya upang talunin ang kapangyarihan ni Satanas. Sa pananampalatayang Kristiyano, si Jesus ang Mesaya na magtatagumpay laban sa kasamaan. Teaching number 2. The Messiah will take back all the nations under Satan's rule. Ang Mesaya ay babawiin ang lahat ng bansa mula sa pamumuno ni Satanas. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Mesaya, mababalik ang mga tao sa ilalim ng paghahari ng Diyos at mawawala ang impluwensya ni Satanas sa mga bansa. Teaching number 3. The Messiah will suffer and die to rescue His people. Ang Mesaya daw ay magdudusa at mamamatay upang iligtas ang kanyang mga tao. Ang Mesaya ay mag-aalay ng kanyang buhay bilang sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan na tumutubos sa kasalanan ng mga tao. At ito yung namatay si Jesus sa krus upang maligtas tayo sa kasalanan. Application number 1. Read the Bible with full of hope in the Messiah. Basahin natin ang buong Biblia ng may buong pag-asa sa Messiah o kay Jesus. Hikayatin natin ang mga tao o ibang tao na magbasa ng banal na kasulatan ng may positibong pananaw na nakatuon sa pag-asa ng dalangin ng Jesus. Application number 2. Reject the false teaching that says Satan is winning. Tanggihan natin ang maling turo na si Satanas ay mananalo. Iwasan ang mga aral na nagbibigay ng kapangyarihan kay Satanas. Sa halip, paniwalaan na ang Mesaya ang magtatagumpay laban sa kasamaan. Application number 3. Relearn the Bible through the lens of creation, fall, redemption. Muli natin pag-aralan ang Biblia mula sa paglikha, pagbagsak at pagtubos. Unawain natin ang Biblia sa konteksto ng tatlong pangunahing yugto: paglikha ng Diyos, ang pagbagsak ng tao o ang fall, at ang pagtubos sa pamamagitan ng Mesaya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.